Mula ngayon, sino ang makapapasan sa puting plumahe ng Griffon? Depende na sa tadhana. Ang tanging anak ng punong pamilya. Dapat hindi mabibigo ang angkan ng Lin. Tumayo ng matatag, ang bata ng angkan ng Lin. Bago magising, hindi rin pwedeng magpabaya. Ama! Susunod, Lin Jinbei. Huwag kang kabahan. Ipikit mo ang mga mata. Damhin mo ang lakas sa loob ng iyong katawan. Esan. Ang mga larawang ito, hindi ito panaginip. Ang lakas na ito, tingnan agad ang nasa likod niya. Puting plumahe ng Griffon. Hindi ito afterimage. Ito ay ganap na paggising. Lin Jinbei, panatilihing steady ang kamay mo. Innate soul power. Level Siyam. Punong pamilya. Sa hinaharap, tiyak na ikaw ang hahalili bilang pinuno ng tanod ng puting plumahe. Innate soul power na level Siyam. Ang henyo ng angkan ng Lin na hindi pa nakita sa loob ng daang taon. Napakabuti, mula sa araw na ito, ikaw ang magiging tabak ng hinaharap ng angkan ng Lin. Ang puting plumahe ng Griffon ng angkan ng Lin. Hindi para lang sa sarili ang paglipad. Ang dapat mong ipagtanggol ay ang bulwagan ng uhon. Ang lahi ng anghel. Ang Panginoon. Ama. Ang Xiaozhu ay may innate soul power na level Siyam. Maabot ang Soul Sage sa hinaharap. Higit pa sa Soul Sage. Kung mismong ang punong pamilya ang magtuturo. Hindi rin imposibleng maging Soudaulo. Ang salinlahi ng angkan ng Lin na ito. Sa wakas ay magkakaroon na ng tunay na pinuno. Soudaulo. Sapat na ba iyon? Jinbei. Hindi para sa pagyayabang ang likas na talento. Nauunawaan ko, ang kabataang may mataas na ambisyon. Ay mabuti rin. Ang pag-alam sa hinaharap, ay hindi pala isang kalamangan. Mas mukha itong isang patalim. Na nakasabit sa ulunan ng lahat. 20 taon. Ilang 20 taon ba ang mayroon ang isang tao? Kung nakatakda ng mabigo ang wakas. Kung gayon, baguhin natin mula sa pinagmulan. Gaano na ba katagal siyang nagsasanay ngayon? Umuwi na kayo, punong pamilya. 4 na sityan na. Nasa level Siyam na ng innate soul power ang Xiaozhu. Bakit pa ganoon kabigat ang pagpupursige? Kapag nagsasanay siya, hindi mukhang para manalo. Parang takot lang siyang matalo at mapunta sa iba ang isang bagay. Bakit ka nagmamadali? Ang nagmamadali ay hindi naaabot. Gusto kong mas mabilis pang lumakas. Natatakot akong hindi umabot sa oras. Hindi umabot sa ano. Wala naman. Ang tabak ng angkan ng Lin. Hindi pwedeng mabali sa sarili nitong kamay. Lin Xiaozhu. Ang himpilan sa hangganan ay hindi mas mababa kaysa sa lungsod ng uhon. Mag-ingat sa dugo sa ilalim ng mga paa ninyo. Hindi ako narito para manood. Narito ang isa pang mukha ng bulwagan ng uhon. Sila rin ang mga taong pinoprotektahan ng bulwagan ng uhon. Kung sapat na talas ang tabak, kaya pa rin itong ipagtanggol. Ang mga masamang espiritong maestro ay nagpapanday sa pamamagitan ng dugo ng mga mababang antas na espiritong maestro. Napatay na nila ang kalahati ng isang nayon. Nasaan ang mga buhay pang tao? Nasa loob at nakakulong. Ang batang tagapagmana ng bulwagan ng uhon. Napakalinis ng dugong ito. Sakto para sa pagpapanday. Palayain ninyo sila. Kayong mga aso ng pamilyang Lin at mga bantay. Puro tabak lang ang kaya ninyong harangin. Wala pa iyan sa lakas ng isang nilalang na ang lakas lang ay mangagat sa mahihina. Liwanag na uri. Mali ang pinili mong biktima. Halika. Hindi ba dapat nagliligtas ng tao ang bulwagan ng uhon? Kapag gumalaw ka, wala na rin siya. Gumalaw ako. Tingnan mabuti. Ito rin ang kahulugan ng pag-iral ng bulwagan ng uhon. Ang mga nasa itaas, talaga bang nakikita nila sila? Utos ng lungsod ng uhon. Minsan, mas malamig pa ang utos ng lungsod ng uhon kaysa sa tabak ng isang masamang espiritong maestro. Kaya may dapat magbago rito.
Hindi ko awasakin ang bulwagan ng guhon. Gagawin ko itong maging kung ano ang nararapat na kalagayan nito. Sa pagkakataong ito, magbibitiw ako sa tungkulin. Huwag nang magtanong pa. Opo. Panginoon ng Angkan. Ipinanganak na ang dugo ng Angkan Kian. Pangalan. Kian Rengsu. Sa wakas dumating ka na. Nakikilala mo ba ang pangalang ito? Hindi. Basta pakiramdam ko lang. Matagal nang hinihintay ng angkan ng anghel ang araw na ito. Kakagising lang ng batang tagapagmana. Pakisuyo sa lahat na huwag maguluhan. Maliban kung ipatawag, walang maaaring lumapit. May tagapagmana na ang angkan ng anghel. Kailangang tumatag na ang bulwagan ng guhon. Ang batang ito, sa hinaharap ay tiyak na magiging pag-asa ng lahat. Napakaliit pa niya. Siya ang batang tagapagmana. Hindi lang siya isang bata. Tumigil. Mataas at marangal ang katayuan ng batang tagapagmana. Maliban kung ipatawag, huwag lalapit. Magpakatalino ka. Tandaan mo ang sarili mong pagkakakilanlan. Kami sa pamilyang Lin ay mga bantay. Ang mga bantay ba ay sa labas lang ng pinto dapat tumayo. Lumilitaw lang ang mga bantay kapag kailangan sila ng amo. Hindi dapat may mga dagdag na isip. Ama, kung darating ang isang araw, na ang amo ay kailangang tumungo sa bangin, babantayan ko siya habang tinatahak niya iyon. Kahit alam kong bangin ang nasa harap, babantayan ko pa rin siya habang papasok siya roon. Hindi dapat ang bantay ang nagdedesisyon sa landas ng amo. Hindi iyon katapatan. Lin Jinbei. Iyon ay pakikipagsabuatang masama. Kian Rengsu. Sa araw na maging karapat dapat akong tumabi sa iyo. Bawiin ko ang buhay mo. 6 na taon na. Sa wakas ay dumating na ang araw na ito para sa angkan ng anghel. Kung magigising ng buo ang 6 na pakpak na anghel ng batang tagapagmana, magkakaroon ng kinabukasan ang bulwagan ng pagsamba. Xiaoxu, huwag matakot. Mula ngayon, ipapakita mo sa lahat na hindi naputol ang dugo ng Angkan Kian. Dakilang tagapagsamba, pwede na itong simulan. Simulan na. Mahal na tagapagmana, damhin mo ang pinakadalisay na liwanag sa loob mo. Lolo, kaya ko pang tumayo ng matatag. Ipagpatuloy mo. May 6 na pakpak na anghel. Ganap na nagising. Ang ganap na kaluluwang may 6 na pakpak na anghel ng mahal na tagapagmana ang nagising. Pinagpala ng pamilyang Kian. Talagang ikaw ang likas na tagapagmana ng anghel. Manting Niebe. Ang galing mo. Lolo, pwede ba akong makapunta at makita si inay? Ito ang inihanda mo. Matagal na akong nag-aral sa kasamahang dalaga. Maganda ang buhok ni inay. Gusto ko itong ibigay sa kanya. Makikita ako ni inay. Sumama ka sa mahal na tagapagmana. Bawal magkamali sa biyahe. Dakilang tagapagsamba. Tiyak na matutuwa si inay. Inay, nagising na ang aking 6 na pakpak na anghel. Inay, ito ang regalo ko sa iyo. Kapag naging sapat na ang husay ko, makikita rin ako ni inay. Gusto kong makita si inay. Abala sa loob ng bulwagan ang kanyang kabanalan sa pag-aasikaso ng mga gawain. Ngayon ko lang nagising ang aking kaluluwa. Mahal na tagapagmana, gusto kong ako mismo ang magsabi sa kanya. At gusto ko ring ibigay ito sa kanya. Mahal na tagapagmana, sandali lang. Pumasok muna ako para magulat. Mahal na tagapagmana, gusto mo bang umuwi muna at maghintay ng balita? Hindi na. Malapit na akong makita ni inay. Inay, wala akong ginawang ikahihiya ninyo. Inay, pwede mo bang haplusin ang ulo ko? Abala ba si inay? Mahal na tagapagmana, hintay pa tayo ng kaunti. Kaya kong maghintay. Huwag mo na siyang hayaang muling sumulpot sa harap ko. Inay. Dahil ba huli na akong dumating ngayon? Oh, hindi pa sapat ang aking paggising. Mahal na tagapagmana, bumalik na tayo sa bulwagan ng pagsamba. Huwag na kayong sumama sa akin. Mahal na tagapagmana, saan po kayo pupunta? Ang bagay na ito, hindi pwedeng kumalat. Ang tagapagmana ng anghel ay hindi dapat umiiyak. Hindi dapat umiyak ang mahal na tagapagmana.
Isa lang ang gusto ko. Gusto ko lang na masulyapan niya ako. Malinaw na nagising na ang aking 6 na pakpak na anghel. Sabi nila, magaling daw ako. Bakit ayaw pa rin niya akong makita? Sino ka? Narito ka sa bulwagan ng uhon. May 6 na pakpak na anghel. Ang linis at kinang ng liwanag. Kapag nadungisan ng maitim na likido, tiyak na lalo itong gaganang makita. Huwag kang lumapit. Ako ang batang Panginoon ng pamilyang Kian. Isang bagong gising na munting anghel, at naglalakas loob pang mag-utos sa matanda. Ang maitim na likido ng mahal na tagapagmana. Mas mahal pa kaysa sa karaniwang Soul Master. Hindi ako pwedeng matalo. Lolo, hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng matalo. Walang darating para iligtas ka. Itim na likido ng may 6 na pakpak na anghel. Akin na ito. Ikalawang teknik ng kaluluwa. Liwanag ng Griffon. Hinabol kita ng 3 araw. Sino? Asong pamilya Lin. Tama nga, matalas ang pang-amoy mo. Ika-4 na teknik ng kaluluwa. Hadlang ng banal na pakpak. Xiaoziu. Huwag kang gagalaw. Sige, hayaan muna nating subukan. Kaya mo bang lampasan ako? Ikaw. Masusugatan ka. Kaya mo bang ipagtanggol kahit isang hininga? Kaya mo ba itong ipagtanggol habang buhay? Dugo ng may 6 na pakpak na anghel. Ngayon, kailangan talaga ng matandang ito. Kung gayon, huwag kang gagalaw. Xiaoziu. Umatras ka sa likod ko. Hindi ako makagalaw. Talagang naglakas loob kang saluhin gamit ang katawan mo. Sandali, isa kang emperador ng kaluluwa. Nahuli na kita. Ika-6 na teknik ng kaluluwa. Larangan ng araw. Paunang anyo. Mamatay. Hindi ito karaniwang espiritong lakas ng liwanag. Ikaw. Nasugatan ka. Maliit lang na sugat. Ako ba ay, muli na naman bang nagkamali ako? Nagising sa akin ang may 6 na pakpak na anghel. Sinabi ni Lolo na mabuti ako. Sabi rin ng lahat na mabuti ako. Pero ayaw pa rin akong makita ng aking ina. Ibig bang sabihin, hindi pa ako sapat na mabuti? Hindi. Xiaoziu, hindi mo kasalanan. Ang paggising ng may 6 na pakpak na anghel mo. Maganda iyon. Gusto mong makita ang iyong ina. Wala ring mali doon. Ang sakit ng ilan. Hindi mo dapat pasanin. Kung gayon, bakit ayaw niya akong makita? Xiaoxiu. Lolo, ang iyong lingkod, Lin Jinbai. Sa atas ko, sinusuri ko ang lihim na bakas ng masamang espiritong guro na Blood Crow. Nadiskubre kong nakapasok ng hindi sinasadya ang Xiaozu sa bawal na lugar. Nalipol na ang natitirang kaluluwa ng masamang espiritu. May bakas ng kontaminasyon. Pero hindi pa tiyak ang pinagmulan. Aura ng Rakshasa. Isara ang bawal na lugar. Ang nangyari ngayon, bawal ipalabas sa iba. 26 na taong gulang. Emperador ng kaluluwa. Antas 63. Isang emperador ng kaluluwa na 26 na taong gulang. Puting plumahe ng Griffon. Dalawahang katangian ng liwanag at hangin. Talagang akma sa Xiaozu. Kakagising pa lang ng Martial Soul ni Xiaoxu. Kailangan niya ng isang taong kayang humawak ng mga panlabas na gawain. At hindi madaling madamay sa alitan ng 2 bulwagan. Mula ngayon, ikaw ang pansamantalang tagapag-alaga niya sa mga paglabas. Ikaw ang bahala sa kanyang paglalakbay, pagsasanay at kaligtasan. Tinatanggap ko po ang utos. Pero tandaan mo, ikaw ang tagapangalaga. Hindi ikaw ang magpapasya sa buhay niya. Naiintindihan ko, poprotektahan ko ang kaligtasan ng mahal na Xiaozu. At iingatan ko rin siya para hindi siya apihin ng walang dahilan. Kaligtasan lang ang poprotektahan ko. Xiaoxiu, umuwi ka na kasama si Lolo. Lin Jinbai. Mahal na Xiaozu. Ang balabal mo. Hugasan ko lang at ibabalik ko rin sa iyo. Kung nagustuhan ito ng mahal na Xiaozu, pwede niya itong itabi. Salamat sa iyo. Nasa tungkulin ng gwardiya ang, Kuya, nababaliw ka na ba? Yung dumi na may bahid ng mga nalalabing kaluluwa ng Blood Crow, haharapin mo pa rin ang diretsyo. Hindi mamamatay. Iyan ang lagi mong sinasabi. Ibig sabihin, iyon ang mahal na Xiaozu. Paano siya napunta sa ipinagbabawal na lugar? 6 na taon pa lang siya noon. Dahil gusto niyang makita ang ina niya. Nga. 6 na taon pa lang siya noon. Hindi ko kasalanan iyon.
Talaga. Dalaga, pwede nang simulan ang ikalawang yugto ng pagsasanay sa pag-angkop ng espiritu ng laban. Kaya ko pa. Hanggang dito na lang ang pagsasanay ngayong araw. Lin Tongling. Kakagising lang ng mahal na Xiaozhu sa espiritu ng may 6 na pakpak na anghel. Ito mismo ang tamang oras para patatagin ang espiritu. Kagabi, 2 oras na nagmuni-muni ang banal na espiritu. Ngayong umaga, 3 ulit na siyang naglabas ng espiritu. Umikot ang lakas ng kaluluwa ng 7 buong ikot. 6 na taon na siya ngayon. Ang espiritu ng mahal na Xiaozhu ay ang may 6 na pakpak na anghel. Hindi pwedeng sukatin gamit ang karaniwang pamantayan ng bata. Ang may 6 na pakpak na anghel ay isa ring espiritong mandirigma. Mga ugat ng lakas ng kaluluwa ng isang espiritong mandirigma. Hindi iyon masisira dahil lang malakas ang espiritong mandirigma. Ito ang banal na paraan ng pagsasanay na personal na pinahintulutan ng dakilang pari. Kung magtanong ang dakilang pari, ako mismo ang magpapaliwanag. Hindi pa matatag ang daloy ng lakas ng kaluluwa ng mahal na Xiaozhu. Kaya ko pa itong ipagpatuloy. Hindi na. Ito ang alon ng lakas ng kaluluwa matapos mong ilabas ang espiritu mo sa ikatlong pagkakataon. Malakas ang banal na liwanag ng anghel sa labas, pero mahina sa loob. Ibig sabihin, pinipilit mo ang sarili mo. Hindi ko pinipilit ang sarili ko. Ihanda ang mainit na paligo at ang gamot na paligo. Hindi ko kailangan iyon. Iyan ang utos ng tagapangalaga. Lin Jinbei, gwardiya lang kita. Narito ang lingkod mo. Naiintindihan ng lingkod mo. Kung ganoon, bakit mo ako pakikialaman? Dahil ang tungkulin ng isang gwardiya ay tiyaking buhay ang mahal na Xiaozhu. At hindi panoorin siyang wasakin ang sarili niya. Sa tingin mo rin ba ay mahina ako? Hindi. Hindi ko iniisip na mahina ang mahal na Xiaozhu. Ang pakiramdam ko lang ay, masyado kang sabik patunayan na hindi ka mahina. Ano? Hindi ko naman ginawa iyon. Kalahating oras na paligo sa gamot. Pagkatapos, kakain ka. Sa hapon, magbasa ka ng batayang heograpiya ng kontinente at ng atlas ng mga espiritong hayop. Hindi ko babasahin iyan. Bakit naman? Hindi sasabihin sa iyo ng pamana ng anghel. Kung para sa isang mababang antas na espiritong mandirigma sa hangganan. Ano ang kapalit ng 100 taong espiritong singsing na kailangan niyang bayaran? 100 taong espiritong singsing. Hindi rin ito sasabihin sa iyo. Saang mga lambak gustong magtago ang mga masasamang soulmaster? Mga minahan at mga abandondang nayon. Ang mga ito ay sakop ng mga sangay sa hanggahan. Paano kung hindi na ito kayang asikasuhin ng sangay? Kung ang tagapamahala ng sangay ay level 20 lang. Ang masamang soulmaster ay nasa antas na soulset. Kung ang pinakamalapit na tulong ay darating pa makalipas ang 3 araw. Kung ikaw ang batang Panginoon ng bulwagan ng uhon. Pero hindi mo nga alam kung nasaan sila. Paano ka pa hihingi ng saklolo? Kung gayon, sino ba talaga ang pinoprotektahan ng batang Panginoon? Malakas ang bulwagan ng uhon. Malakas si Lolo. Ang ina ko rin ay ang Santo Papa. Malakas ang bulwagan ng uhon. Hindi ibig sabihin na lahat ng nangangailangan nito ay makapaghihintay dito. Tinuturuan mo ba akong maging isang batang Panginoon? Ang iyong lingkod ay nagtuturo lang sa batang Panginoon. Unahin mong linawin kung ano ang dapat mong ipagtanggol. Kinasusuklaman kita. Alam po ng inyong lingkod. Wala ka namang pakialam. Maaari akong kamuhian ng batang Panginoon. At pagkatapos, pero kailangan mo pa ring maligo sa gamot na pampalakas. Lin. Narito ang iyong lingkod. Talagang nakakainis ka. Tandaan mo muna ngayon ang lokasyon ng 3 sangay sa hanggahan. Balang araw, pupuntahan mo iyon. Anong silbi ng pagtatanda nito? Saan ako pupunta para tingnan? Sa hanggahan. Hindi papayag si Lolo. Ako ang hihiling. Bakit kailangan ako ang pumunta sa hanggahan? Dahil hindi lang nasa lungsod ng uhon ang bulwagan ng uhon. Sasabihin mo na naman bang hindi ako dapat pumunta? Hindi ko sasabihin. Bakit? Kung gayon, bakit ayaw niya akong makita? Gusto kong makita ang aking ina. Hindi mali iyon. Minsan naiisip ko. Kung magsisikap pa ako ng kaunti. Baka sakaling makita niya ako. Hindi. Paano mo nalaman? Pero ina ko siya. Batang Panginoon. Hindi lahat ng sugat ay mapagagaling mo sa pagpapabuti lang ng sarili mo. Alam ko. Kung gayon, gusto kong magustuhan niya ako. Hindi rin ba pwede? Siyempre, pwede mong isipin iyan. Pero tandaan mo, kahit pansamantala kanyang hindi magustuhan, hindi ibig sabihin na hindi ka karapat-dapat mahalin. Sinong nag-utos sa'yo na sabihin iyan? Gabi na. Umuwi ka na. Lin Jinbei. Kung sakali mang dumating ang araw,
na ayaw kong maging ang tagapagmana ng anghel na gusto nilang gawin sa akin. Ano ang gagawin mo? Kung gayon, poprotektahan ka ng iyong lingkod. At tutulungan kang maging si Qian Rengsu na gusto mong maging. Paano kung hindi pahintulutan ni Lolo? Ako ang hihingi ng tawad. Paano kung hindi rin pahintulutan ng bulwagan ng pagsamba? Ako ang haharang. Paano kung ang buong bulwagan ng uhon ay tutol? Kung gayon, tatayo ako sa harap mo, mahal na Xiaozu. Isa ka lang namang Soul Emperor. Anong lakas ang meron ka para protektahan ako? Kaya patuloy na lalakas ang iyong lingkod. Hindi mo mapipigilan si Lolo. E paano sa hinaharap? Hindi ko siya mapipigilan ngayon. Ngunit sa hinaharap, susubukan ko. Ikaw talagang nakakainis. Alam po ng inyong lingkod. Ang oras ng pagsasanay ng Xiaozu nitong mga nakaraang araw ay binawasan ni Lin Jinbai ng 30%. 3 bahagi sa 10. Pinabasa pa niya sa Xiaozu ang heograpiya ng buong kontinente, ang talaan ng mga soul beast, at ang mga tala ng mga sangay sa hangganan. Bakit kailangang basahin ng angel na Xiaozu ang mga ganitong walang kabuluhang gawain? Dakilang tagapagsamba, dapat nang bumalik ang Xiaozu sa tamang landas ng pamana ng anghel. Kumusta na si Xiaoxu nitong mga araw na ito? Mas tahimik kaysa dati. Mas madaling magalit. Mas madalas sumagot-sagot. Mas maraming tanong. Dakilang tagapagsamba, ipinapakita lang nito na naapektuhan ni Lin Jinbai ang pagkatao ng Xiaozu. Kayang salagi ng mga bantay ang mga espada. Pero hindi dapat maapektuhan ang pagkatao ng Xiaozu. Kung magpapatuloy ito ng matagal, baka maapektuhan ang pag-unlad ng pamana ng anghel. Tingnan pa natin. Iniligtas ni Lin Jinbai si Xiaoxu. At hindi pa nga siya lumalampas sa hangganan. Pero kung darating ang araw, na ililihis niya si Xiaoxu sa landas ng anghel, ako mismo ang mag-aalis sa kanya. Dadalahin mo si Xiaoxu sa pambansang tahanan sa hangganan. Kalokohan, napakataas ng dangal ng Xiaozu. Paano siya mapupunta sa magulong lugar sa hangganan? Gusto mo bang gamitin ang paglalakbay para sa pagsasanay? At makalayo sa pagtuturo ng bulwagan ng pagsamba sa Xiaozu? Maliit pa ang edad ni Xiaoxu. Hindi payapa ang hangganan. Ano ang karapatan mo? Pangangalagaan po ng inyong lingkod ang Xiaozu ng buo. Sa ngalan ng 20 taong pagbabantay ng tanod ng puting plumahe ng pamilya Lin sa hangganan. Sa ngalan ng aking pagkakilala sa mga lihim na daan sa hangganan. Sa ngalan ng kahandaang maunang mamatay ng inyong lingkod sa harap ng Xiaozu. Sa tingin mo ba kailangan ng bulwagan ng uhon na magbago? Lin Jinbai, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Alam po ng inyong lingkod. Ang angka ng inyong lingkod ay ilang salinlahi nang tumatanggap ng biyaya ng bulwagan ng uhon. At ilang salinlahi rin kaming humaharang ng espada para sa bulwagan ng uhon. Bakit mo ba talaga kailangang isama siya sa hangganan? Dahil hindi maaaring lumaki ang Xiaozu sa lungsod ng uhon lamang. Lin Jinbai, maging maingat ka sa pananalita mo. Kung sa hinaharap ay papasanin niya ang tungkulin ng bulwagan ng uhon. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang anyo ng kontinenteng ito. Kailangan din niyang malaman kung bakit kailangan ng mga karaniwang Soul Master ang bulwagan ng uhon. At kailangan din niyang malaman kung alin sa bulwagan ng uhon ang tunay na nararapat pangalagaan. At alin ang dapat baguhin. Walang galang. Kaya nga, ayokong ang mamanahin ng Xiaozu sa hinaharap ay isang bulwagan ng uhon na puro banal na kapangyarihan at kapangyarihan sa tao na lang ang natitira. Ang mga salitang ito, sasabihin mo rin ba kay Xiaoxu? Hindi. Bakit? Dadalahin po siya ng inyong lingkod para makita mismo. Kung paano niya ito husgahan pagkatapos niyang makita. Nasa pa siya na iyon mismo ng Xiaozu. Lin Jinbai. Marami kang iniisip. Ang isang bantay na masyadong maraming iniisip ay hindi laging mabuti. Nagkasala po ang inyong lingkod. Kung ang gagawin ko lang ay salagin ang espada para sa Xiaozu. Maaari po akong walang sariling opinyon. Pero kung may gustong itulak ang Xiaozu sa talim ng sandata, hindi pwedeng hindi ako mag-isip. Dakilang tagapagsamba. Pero may 3 kondisyon. Pakiusap, dakilang tagapagsamba, pakinggan po ninyo. Una, kasama ang tanod ng puting plumahe sa buong paglalakbay. Ikalawa, magpadala ng ulat tuwing 7 araw. Ikatlo, kung magkaroon man ng kahit anong pinsala si Qian Rengsu, humarap ka sa akin ngayon din. Tinatanggap ko ang utos. Lin Jinbai, gumagawa ka na naman ng desisyon para sa akin, hindi ba? Nagsumite po ang inyong lingkod sa dakilang tagapag-alay ng kahilingan para sa pagsasanay sa hanggahan. Hindi mo man lang ako tinanong. Maaari kang tumanggi, mahal na Xiaozu. Maaari akong tumanggi. Pwede. Pumayag na si Lolo. Maaari rin akong tumanggi. Pwede. Ano ang kalagayan sa hanggahan? May buhangin at hangin. May mga sugatang sundalo. May mga evil soul master. May mga mababang antas na soul master na nagsusugat ng buhay para sa 100 taong soul ring.
Mukhang madungis. At delikado rin. Kung ganoon, bakit mo iniisip na dapat akong pumunta? Hindi naman sa pakiramdam ng inyong lingkod na dapat pumunta ang Xiaozhu. Ano naman iyon? Kung nais ng Xiaozhu na malaman kung ano ang dapat niyang bantayan sa hinaharap, pwede kang pumunta at silipin. Kung hindi ko magustuhan kapag nakita ko, iyon ay sarili ng pasya ng Xiaozhu. Kung ganoon, pupunta ako. Hindi dahil sinabi mong pumunta ako. Gusto ko itong makita mismo. Naunawaan po ng inyong lingkod. Ito ay sariling pasya ng Xiaozhu. Sarili mong pasya. Alam ko, kapag sumunod ako sa iyo, siguradong walang mabuting kahihinatnan. Maaari kang manatili. Tapos, tingnan mo kung paano mo siya mapapainis hanggang sa gusto na niyang mangagat ng tao. Mas mabuti pang ako na ang pumunta. Mahal na Xiaozhu, malakas ang hangin sa hanggahan. Mas mabuting palitan natin ito ng telang panangga sa alikabok. Hindi na kailangan. Ano ang tinitingnan mo? Wala naman. Wala namang ibig sabihin ang sinabi mo. Parang may kakaibang pakahulugan. Ang hangin dito ay iba kaysa sa bulwagan ng pagsamba. Talaga bang may mga taong tulad ng sinasabi mo roon? Ang mundo sa labas ay natural na magkaiba. Mahal na Xiaozhu. Hindi pa rin siya dumating. Umalis na tayo. Lin Jinbei. Talaga bang magsusugal sila ng buhay para sa 100 taong Sol Ring? Nandito po ang inyong lingkod. Bakit hindi mas tumutulong ang bulwagan ng uhon sa kanila? Kaya dapat mismong puntahan at makita ito ng Xiaozhu. Pagkatapos mong makita ito, saka mo pag-isipan kung paano sasagutin ang tanong na ito. Mahal na Xiaozhu, para ka talagang unang beses na lumalabas ng bahay. Umupo lang ako ng maayos. Sobrang maayos. Ano ang nakakatawa? Wala. Sa tingin ko lang ay bagay sa Xiaozhu ang ganyang ayos. Saan banda ang bagay? Parang isang dalagang unang beses lumalabas ng bahay. Ako ang Xiaozhu ng bulwagan ng uhon. Alam ko naman. Pero Xiaozhu, unang beses mo rin bang lumalabas ng bahay? Sa labas, mas maingay kaysa sa bulwagan ng pagsamba. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Dahil may tatak ng bulwagan ng uhon ang karwahe. Iba ang tingin nila sa akin kaysa sa tingin sa bulwagan ng pagsamba. Kung hindi komportable ang Xiaozhu, pwede kang magpahinga muna. Hindi na kailangan. Tingnan mo, pati ang pagbubukas ng kurtina ay parang nahuhuli kang gumagawa ng masama. Kung tatawanan mo pa ako, ipapaparusahan kita kay Lin Jinbei. Kuya, kaya mo ba akong pagmultahin? Hindi pa niya naaayos ngayon ang kabinet ng gamot ayon sa listahan. Pag uwi mo, kopyahin mo ng 3 beses ang talaan ng mga sangkap ng gamot. Mula pagkabata, ganyan na ang kuya ko. Kumokontrol sa langit, sa lupa, pati sa hangin. Lagi siyang ganito. Noong 6 na taong gulang siya at nagising ang kanyang Sol Ring, tuwang-tuwa ang iba hanggang hindi makatulog. Kinabukasan lang, nagsimula na siyang magsanay. Pagsasanay, ang iba, 4 na oras lang kung maglinang. Siya, 8 oras. Ang iba, sa panghuhuli ng Sol Ring, gusto pang 10 nakatatanda ang nakapaligid sa kanila. Sa edad na 15, tumatakbo na siya papunta sa hangganan. Bakit kaya ganoon na lang siya magsikap? Noong bata pa ako, pakiramdam ko palagi siyang parang nakikipaghabulan sa oras. Nakikipaghabulan sa ano? Hindi ko alam, pero parang lagi siyang takot na may malampasan. Takot na malampasan ang ano talaga. Kita mo naman, ganyan lang talaga siyang tao. Esan. Sa unahan ang himpilan sa hangganan. Narito na tayo. Paggalang po, Commander. Mahal na Xiaozhu, ito ang himpilang panghangganan na binabantayan ng Angkan Lin. Pagbati po, Xiaozhu. Ganito ang himpilan sa hangganan ng bulwagan ng uhon. Ito ang bulwagan ng uhon na nakikita ng karamihan sa mga Soul Master. Hindi lahat ng bulwagan ng uhon ay may gintong tuktok. At hindi rin lahat ng Soul Master ay makapagsasanay sa bulwagan ng pagsamba. Kadalasan, ganito lang ang isang sangay ng bulwagan ng uhon. Sinisira ng pangkat na nagpapatrolya sa himpilan ang mga dating panganib, pero kailangan pa ring may nagbabantay. Mahal na Xiaozhu, sa hangganan, kahit ano pwedeng makita. Talagang dito nakatira ang mga tao. Lahat ng bagay ay posible. Magpahinga muna tayo ng kalahating oras. Kakaalis lang natin, nagpapatrolya na agad kayo. Kung pagod po ang Xiaozhu, pwede na lang bukas. Hindi ako pagod. Mahal na Xiaozhu, huwag po kayong mag-alala. Lahat ng sapin ay bagong palit at nausukan na rin ng halamang gamot kaya walang insekto. May insekto pa rin. Sa hangganan, lahat ay posible. Naiintindihan ko, pagkaraan ng kalahating oras na pahinga, iinspeksyonin natin ang sangay.
Kakaabot ko lang. Kung pagod po ang Xiaozu, maaari namang bukas na lang. Hindi ako pagod. Nagsimula na naman. Ang daming tao. Maraming bagay sa hangganan ang kailangang dito erehistro. Ang haba ng pila sa sangay ng bulwagan ng uhon. Ginoo, 100 taong solring na lang po ang kulang sa akin. Nasugatan po ang aking ama. Ako na lang ang natitira sa bahay na pwedeng maging soul master. Pakiusap, bigyan ninyo ako ulit ng isa pang pwesto sa pagsama. Bakit siya lumuluhod? Gusto niyang mag-apply para makasama ng pangkat ng bantay ng bulwagan ng uhon sa pangunguha ng soul ring. Kung ganoon, ibigay na lang sa kanya. 12 lang ang nasa pangkat ng bantay, pero ngayon 37 ang nag-apply. 37. 5 sa kanila ang mas angkop kaysa sa kanya para sa pag-usad. At 3 ang mas malala ang mga sugat. Kung walang mga bantay ng bulwagan ng uhon, ano ang mangyayari sa kanya? Kapag pumasok mag-isa sa gubat, pwedeng magtagumpay, pwede ring mamatay. Para sa isang soul ring na may 100 taon, sulit ba talaga? Para sa Xiaozu, ang 100 taong soul ring ay simula pa lang. Pero para sa kanila, maaaring ang isang soul ring lang ang pag-asang mabubuhay ang buong pamilya. Bakit kailangan pa nilang maging soul master kung ganito sila kahina? Dahil kahit ang mahihina, gusto ring mabigyan ng kahit kaunting pagpili sa buhay. Pagpili. May mga gustong protektahan ang pamilya nila. May mga ayaw ng apihin ng mga maharlika. May mga gustong pumasok sa akademya ng bulwagan ng uhon. May mga gusto lang na may kasiguruhan ang susunod na kainan. Lumalakas ang malakas. Minsan, para sa karangalan. Ang mahina, nagiging malakas. Madalas, para lang mabuhay. Para lang mabuhay. Tunay ngang kulang ang kuota ng Xiaozu. Ginoo, pwede pa akong maghintay. Kaya ko pang maghintay. Kuya Xiaozu, sapat na ang nakita ninyo ngayon. Gusto niyong dalhin siya sa bayan at maglibot. Tapusin muna nating tingnan ang sangay. Kung palagi mo siyang ikukulong sa mga papeles, huli na kapag naging uto-uto siya. Bantayan mo ang pananalita mo. Pumunta sa bayan. Sama ka sa akin, dadalhin ko ang mahal na Xiaozu para makita ang mga bagay na wala sa bulwagan ng pagsamba. Huwag kang lalayo ng sobra. Opo, later. Bakit lahat sila umiwas? Dahil mukhang napakamahal namin. Hindi na po kailangan ng pera. Hindi naman magnanakaw ang bulwagan ng uhon. Ano ito? Candide Hawthorne. Bigay mo sa akin. Hindi iyan para sa mahal na Xiaozu ng anghel. Para iyan sa munting Xiaoxu na 6 na taon. Kamusta? Pwede pa. Naman, hindi naman ganoon kapangit ang hangganan. Kunin ninyo na ang mga bigay ng mahal na Xiaozu. Salamat, ate. Ano nang nangyari? Wala pang tumawag sa akin ng ganyan. Kung gayon, masasanay ka rin ng dahan-dahan. Ang nakasanayan ko ay ang tagapagmana ng anghel na si Xiaozu. Pero ngayon, isa ka lang na dalagang mahilig kumagat ng Candide Hawthorne. Tumulong na naman si Yelan. Ate King Yuan. Pagbati po, Ginoo. Pagbati po, Xiaozu. Kilala mo ako? Hindi. Katatapos lang, pinag-uusapan sa bayan na dumating ang napakalakas na Xiaozu mula sa lungsod ng uhon. Ano ang pangalan mo? Yelan. Ano ang uhon mo? Ang damong alab-ilaw ay mailikas na lakas ng kaluluwa na antas uno. Kailangan pang pag-aralan ang antas uno. Bakit? Dahil para sa Xiaozu. Maaaring simula pa lang ang pagiging tagasanay ng kaluluwa. Pero para sa akin, ang maging tagasanay ng kaluluwa ay isa ng siwang na ibinigay sa akin ng tadhana. 3 taon ko nang iniipon ang pera. Kapag nakaipon pa ako ng kaunti, makakapunta na ako sa lungsod ng uhon para makinig bilang tagapakinig sa Junior Academy. Gusto mong pumunta sa lungsod ng uhon? Totoo ba na sobrang liwanag daw ng mga ilaw sa lungsod ng uhon? Sobrang liwanag. Ang saya naman. Wala akong Candide Hawthorne at wala rin akong anumang mahalagang bagay. Ang gabing ito ay magkakaroon ng kaunting liwanag kahit maliit lang. Kung sakaling maging anghel ka balang araw, Xiaozu, maaari mo rin bang liwanagan ang mga napakaliit na tao tulad namin? Mga napakaliit na tao. Tatandaan ko iyan. Wala sa halaga ang mga ito. Ayos para bukas. Mag-ensayo na naman. Umaga, batayang pagsasanay sa lakas ng kaluluwa. Hapon, pumunta sa sangay na bulwagan para makinig sa rehistro ng mga mababang antas na tagasanay ng kaluluwa. Sa dapit hapon, pag-aralan ang paligid na hugis ng kagubatan ng mga nilalang ng kaluluwa. Bakit kailangan pang tingnan ang rehistro? Dahil sa likod ng bawat pangalan ay may isang tao. Pangalan lang iyan. Para sa Xiaozu, marahil pangalan lang iyon.
Para sa kanila, baka iyon ang pangkain ng pamilya. Ang gamot sa kama ng may sakit, ang buhay na nakataya sa susunod na panghuli ng kaluluwa. Kung gustong malaman ng Xiaozhu kung ano talaga ang dapat pangalagaan ng bulwagan ng uhon, hindi pwedeng sa mataas lang tumingin. Matagal mo na bang gustong ipakita sa akin ang mga ito? Sa pagtuturo mo sa akin ng napakarami, parang gusto mo ba akong gawing anyo ng nais mo? Hindi ako magpapasya para sa Xiaozhu. Hindi ako ang magpapasya para sa iyo. Maaaring tumanggi ang Xiaozhu. Talaga bang maaari akong tumanggi? Maaari. Pumayag na si Lolo, kaya maaari rin akong tumanggi. Maaari. Ano ang anyo ng hangganan? May alikabok at buhawi, may mga sugatang sundalo, at may masasamang tagasanay ng kaluluwa. May mabababang antas na tagasanay ng kaluluwa na handang mamatay para sa 100 taong singsing ng kaluluwa. Mukhang marumi at delikado. Pero may iba rin sa hangganan. Halimbawa, masarap na magaspang na tinapay. At kaunting tunay na malasakit ng tao, kahit hindi pino. Tunay na malasakit. Ngayon, hindi na tayo titingin sa mga dokumento. Mga buhay na tao ang titingnan natin. Sino? Ang taong hindi mo laging nakikita. Nandito pa rin siya. Tinanggihan siya kagabi, pero pupunta pa rin siya ngayon. Dahil gusto niyang mabuhay. Panginoon, nasugatan ang aking ama. Sa bahay, ako na lang ang pwedeng maging espiritong guro. Talagang kulang ang mga pwesto. Nagtutulong na naman si Yelan. Ate King Yuan. Yung pulseras ng damo na ipinadala mo sa akin noong isang araw, natanggap ko na. Mabuti na lang kung gusto ito ng Xiaozhu. Nakaon pa rin. Pinangungunahan ninyo. 1 oras na kayong nagsasanay. Magpatuloy. May 6 na pakpak na anghel ako, pero kailangan ko pang may humarang sa harap ko. 1 linggo pa. Masyadong matindi ang liwanag na ito. Xiaozhu, nakalagpas ka na ba? Hindi ito paglagpas, pagtitiis lang. Xiaozhu, hanggang dito na lang muna ngayon. Kaya ko pang magpatuloy sa pagsasanay. Hindi pwede. Lin Jinbai, lagi mo na lang sinasabing hindi pwede. Sa huli, sino ba ang dapat sundin, ikaw o ako? Hindi pwedeng maubos ang lakas ng espiritu. Hindi pwedeng sumugal, at hindi pwedeng pumunta sa bulwagan ng Santo Papa. Hindi pwedeng tanggapin ang lahat ng ayos ng bulwagan ng pagsamba. Kung gayon, ano pa ang magagawa ko? Kailangang bawiin ngayon ng Xiaozhu ang kanyang espiritong panglaban. Ayoko. Xiaozhu, sinabi ko na ayoko. Kaya ko pang mas lumakas. Gulo na ang lakas ng espiritu ng kuya. Mabilis na anino ng puting pluma. Ika-6 na espiritong kasanayan, paunang anyo ng saklaw ng puting araw. Qian Rengsu. Xiaozhu, huwag kang magmatigas. Masasaktan ang iyong mga ugat. Sundin mo ako ng dahan-dahan. Ako na ang bahala sa iyo. Hindi ka hinihila ng iyong espiritong panglaban. Mabuti at napigilan ko. Kung natagalan pa ng kaunti, aabot sana sa 3 bahagi ang pinsala ng pagbalikwas ng banal na liwanag sa mga ugat. Bigyan mo siya ng gamot. Kailangang inumin ito ng Xiaozhu. Kuya, 6 na taong gulang pa lang siya. Kaya hindi ko siya pinagalitan. Maitim at mapait ang gamot, pero ayaw niyang uminom. Kaya ng kapatid ko na tumayo rito at magbantay hanggang umaga. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang maubos ang lakas ng espiritu. Sinubukan ko lang. Sinubukan kong alamin kung ano ang pakiramdam kapag sinusunog ng banal na liwanag ang mga ugat. Alam mo ba na kung ipagpapatuloy mo pa iyan? Masusunog ng banal na liwanag ang mga ugat mo. Alam ko ang hangganan. Xiaozhu, kung alam mo ang hangganan. Hindi mo sana pipilitin ang paggamit ng may 6 na pakpak na anghel habang magulo ang lakas ng espiritu. Gusto ko lang lumakas. Ang pagnanais na lumakas ay hindi dahilan para maghanap ng kapahamakan. Pero hindi pwedeng lagi na lang akong mahina ng ganito. Ayokong lagi akong nasa likuran mo at pinoprotektahan. Ayokong makita ang tanod ng puting plumahe na nasasaktan pero wala akong magawa. Ayokong ang isang taong tulad ni Yelan ang magtanong sa akin kung kaya ko ba. Kapag inaalagaan ko siya, ni sarili ko hindi ko maprotektahan. At pinagmamasdan din ako ng lahat sa bulwagan ng pagsamba, pati ang lolo. Sinasabi nila na ako ang pag-asa ng linya ng mga anghel. Marahil ayaw na rin akong makita ng aking ina. Gusto ko lang gumaling agad. Kapag sapat na ang lakas ko, hindi sila madidismaya. Marahil, mas mapapansin na rin ako ng aking ina. Qian Rengsu. Hindi ako isang sisidlan na itinakda ng bulwagan ng pagsamba para sa altar ng mga Diyos. Hindi ako isang katawan na maagang inihanda para sa isang anghel na Diyos.
At hindi rin ako taong umiiral lang para mapasaya ang kahit sino. Maaari mong gustuhing lumakas at gustuhing protektahan ang iba. Maaari mong gustuhing mapanatag ang pangunahing tagapagsamba. Maaari mo ring gustuhing mapatingin sa iyo ng isang beses ang Santo Papa. Walang masama sa mga iyan. Pero hindi mo dapat gawing handog ang sarili mo para lang doon. Ang galing mong magsalita. Kung ganoon, ikaw naman. Xiaozhu, ikaw ang nagtuturo sa akin kung paano magpatakbo at pumigil. Ikaw ang nagsasabi sa akin na hindi pwedeng ubusin ang lakas ng espiritu. Ikaw ang nagsasabing hindi pwedeng ubusin ang lakas ng espiritu. Hindi ko kayang mapasaya ang aking ina, at hindi ko rin matanggap ang lahat ng pasya ng bulwagan ng pagsamba. Dinala mo ako sa hangganan. Pinakita mo sa akin ang mga mababang antas na Soul Master, ang tanod ng puting plumahe, at si Elan. Pinakita mo sa akin na ang bulwagan ng guhon ay hindi dapat puro banal na otoridad at kapangyarihan lamang. Pero tinanong mo ba ako kung gusto kong makita iyon? Tinanong mo ba ako kung anong klaseng tao ang gusto kong maging? Hindi mo ba ako gustong gawing taong ayon sa gusto mong anyo? Magligtas ng isang tao. Ang ibig bang sabihin ay agawin siya mula sa kapalarang itinakda ng iba. At ipasok siya sa kinabukasang ako ang nagdisenyo. Lin Jinbei. Itinuturing mo rin ba akong napakahalagang piyesa? Hindi siya simpleng elemento ng kwento. Hindi siya basta variable. Hindi siya susi na pwedeng maagang iayos ang lahat. Isa siyang tao. Ano ang ginagawa mo? Noon pa man. Ako ang nagkamali. Akala ng iyong lingkod ay pinoprotektahan niya ang Xiaozhu. Ngunit sa totoo lang, madalas, ako na ang nagdedesisyon para sa Xiaozhu kung ano ang dapat makita, aralin at iwasan. Ikaw. Hindi ko gustong dalhin ang Xiaozhu sa maling kapalaran. Pero hindi rin dapat ako gumamit nyon para magtakda ng isa pang landas para sa Xiaozhu. Qian Rengsu. Anong klaseng tao ang gusto mong maging? Hindi ko alam. Kung hindi mo alam, ayos lang. Bata pa ang Xiaozhu, pwede pang dahan-dahang tingnan at pag-isipan. Mula ngayon, hindi na ako ang magpapasya para sa Xiaozhu. Paano kung mali ang mapili ko? Kung ganoon, akuin ko ang kapalit at pumili ulit. Paano kung mabigat ang kapalit? Sasalo ako kasama ang Xiaozhu. Kung lahat ay sabihing ako ang mali. Kung gayon, tatanungin ko ang Xiaozhu. Ano? Kung ikaw mismo ay magsisisi. Masakit ba? Munting sugat. Tuwing sinasabi niya na maliit lang ang sugat, malala na pala ang tama. Nakikinig ng palihim. Nagdadala ako ng gamot. Kung ganoon, dumating ako sa tamang oras ba? Ilagay mo ang gamot. Punasin mo rin ang iyong mga kamay. Kailangang inumin ng Xiaozhu ang gamot. Masama man ang lasa, pero pagkatapos nito, bibigyan kita ng candy. Hindi na ako bata. 6 na taong gulang, hindi ba bata pa rin iyon? Ordinaryo lang. Mapait ba? Ang pagiging matigas ni Xiaozhu sa pagsasalita, parang sa kuya ko talaga. Lin Qingyuan. Nagkamali ako. Lin Jinbei. Sabi mo kanina, ako mismo ang magsusulat ng sagot. Ayos lang kahit hindi mo alam. Dahan-dahan lang. 6 na taon pa lang ang buhay mo, ano ba ang minamadali? E di, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Hindi para iguhit ang kinabukasan niya para sa kanya, kundi para bigyan siya ng karapatang pumili ng sarili niyang bukas. Napagalitan ako ng Xiaozhu. Kuya, lahat na lang sa iyo ay mabuti. Sobra ka lang talagang mahilig akuin ang lahat sa sarili mo. Dahil alam mo nang marami at malayo ang tingin mo, gusto mo laging punuan ang lahat ng hukay para sa iba. Alam mo ba kung ano? Hindi ko alam kung ano talaga ang kinatatakutan mo. Pero alam kong hindi libro o talaan ang Xiaozhu. Hindi siya taong susunod lang dahil ikaw na ang gumawa ng plano. Magiging mahirap ang landas na ito. Siyempre, mahirap. Pinalaki mo ang magiging Xiaozhu ng anghel na may sarili na siyang isip. Hindi mapapakali ang bulwagan ng pagsamba kapag nalaman nila. Kung gayon, hintayin nating hindi sila mapakali. Xiaozhu, bobo ba ako? Hindi. Alam kong mahina ang talento ko. Pero sabi ni Punong Lin, kahit mahina ang talento, gawin mo pa rin ang pinakamahusay ang lahat ng kaya mong gawin. Sinabi iyon ni Lin Jinbei. Sabi niya, hindi kailangang napakalaki ang liwanag para maging kapaki-pakinabang. Kahit kaunting kislap lang, sapat na para makita ng tao ang daan sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaunting kislap lang. Subukan mo ulit. Hindi ko ito sisindihan para sa iyo, babakuran ko lang ito laban sa hangin. Mahal na Xiaozhu. Hindi pa ito napapatay. Ituloy mo. Tagumpay na, mahal na Xiaozhu, tagumpay na ako. Talagang nagliwanag na ito. Lumalabas na hindi mo kailangang nakatayo ng napakataas para maprotektahan ang isang tao. Mahal na Xiaozhu, wala iyon. Magaling ang ginawa mo.
Sa pagkakataong ito, hindi ka napupunta para magturo. Sa wakas natuto ka ng manahimik. Kopyahin mo pa ang talaan ng mga sangkap ng 3 beses. Mahal na Xiaozhu, ang liwanag mo kanina ay hindi natabunan ang aking alitaptap. Dahil hindi iyon ang tungkulin ng aking liwanag. Ayos lang. Pinuno. Sabihin mo, natuklasan ng pangkat na nagpapatrolya sa palibot ang bakas ni matandang Huyet na. Nalalabing kaluluwa, hindi ito karaniwang nalalabing kaluluwa. Pinaghihinala ang tunay na katawan ito ni matandang Huyet na. Ipatunog ang utos. Pumasok sa alerto ang tanod ng puting plumahe sa bayan ng Qingxi. Opo. Ang tunay na katawan ni matandang Huyet na, bakit niya pag-iinitan ang lugar na ito? Dahil narito ang liwanag na gusto niya. May 6 na pakpak na anghel. Hindi lang iyon. May nangyari. May bakas ng mga masamang tagasanay ng kaluluwa sa palibot. Kaugnay iyon sa matandang Huyet na nasa ipinagbabawal na zona. Pinaghihinala ang tunay na katawan ni matandang Huyet na. Mahal na Xiaozhu, huwag mo munang paandarin ang iyong martial spirit. Alam ko, hindi ito para pagbawalan kang kumilos. Pinipili mo lang ang tamang bagay na magagawa mo ngayon. Pumunta ka sa sangay na bulwagan at ipagbigay alam na tipunin ang mga bata at sugatan sa loob na looban. Kaya ko ba? Kaya mo. Ang iyong damong alitaptap ay pwedeng magsilbing ilaw sa daan. Hindi ko pipilitin ang aking martial spirit. Pero ayokong puro sa likod mo lang ako nakatayo. Kung ganoon, tumayo ka sa pwesto na kaya mo ngayon. Ako na ang mag-aasikaso sa mga sibilyan sa looban. Sasama si King Yuan sa Xiaozhu sa looban. Kapag naging hindi matatag ang mga meridyan niya, agad mo siyang pigilan. Naiintindihan, mahal na Xiaozhu, ito ang iyong pinili. Kailangang akuin mo rin ang kapalit at responsibilidad. Aakuin ko. Pinuno, sa tuyong kagubatan sa Timog Silangan may madilim na pulang ulap. Nawala ng ugnayan ang 2 tao ng pangkat na nagpapatrolya. I-lock ang mga tarangkahan ng bayan. Hatiin sa 3 pangkat at hanapin ang nawawalang mga kasama. Huwag nang habulin pa ng mas malalim. Opo. Ate, sa labas. May halimaw ba? Nariyan ang tanod ng puting plumahe para bantayan kayo. Pumasok muna kayo. Huwag mo masyadong ilabas ang lakas ng iyong kaluluwa. Alam ko ang hangganan ko. Dugo ng may 6 na pakpak na anghel. Kaluluwa ng puting plumahe ng Griffon. At pati ang mga buhay ng mga hamak na Soul Master na ito. Muli tayong nagkita, binata ng puting plumahe ng pamilyang Lin. Noong huli, isang hibla lang ng nalalabing kaluluwa mo ang dumating. Kaya sa pagkakataong ito, ako mismo ang kukuha ng iyong liwanag. Pinuno, kumalma kayo. Walang utos, bawal lumabas ng lungsod. Kaya mo bang ipagtanggol ang mga pader at maprotektahan ang mga maliliit na ilaw sa loob? Kung ganoon, subukan mo. Ngayong gabi, mamamatay ang lahat ng liwanag sa Qingxi. Hindi tama ang hangin ngayong gabi. Malapit na sa bayan ng Qingxi si matandang Huyet na. Napakalakas ba ni matandang Huyet na? Nasa rurok ng Soul Saint. Soul Saint lang. Mahal na Xiaozhu, hindi lang sa antas ng soul power na susukat ang lakas at hina. Hindi nakikipagsabayan sa harapang labanan si matandang Huyet na. Dalubhasa siya sa maruming ritual ng dugo, pagdungis sa isip, pananakot at pagpatay sa mahihina. Kung ako ang puntirya niya, hindi siya mahirap patayin. Pero kung sa bayan ng Qingxi siya tatama, malaking problema iyon. Liliban siya sayo at papatayin ang mga nasa likod mo. Ayos na ang nakaayos sa sangay na bulwagan. Ang mga mababang antas na Soul Master at mga sibilyan ay inililipat na sa underground na silungan. Nasaan si Yelan? Pumasok na siya. Tinutulungan niyang alagaan ang mga bata. Pinuno, nawala ng ugnayan ang 3 pangkat sa palibot. Gaano nakatagal? 15 minuto na, pero wala pa ring tugon ang komunikasyong soul tool. Nakapasok na si matandang Huyet na sa kakahuyan sa labas ng bayan. Higpitan ang depensa sa silangan at timog na tarangkahan. Lahat ng tanod ng puting plumahe. Huwag nang habulin palabas ng bayan. Ang mga espiritistang bantay ang magbabantay sa lagusan sa ilalim ng lupa. King Yuan, isama mo ang pangkat ng paggagamot at manatili sa sangay na bulwagan. At ikaw, ako ang hahanap sa kanya. Sasama rin ako. Hindi pwede. Mahal na Xiaozhu, malamang ikaw ang pakay ng matandang Huyet na. Kung magpakita ka sa harapang labanan, lalo lang siyang mababaliw. Kaya gusto mo akong magtago. Iminumungkahi kong manatili ang mahal na Xiaozhu sa sangay na bulwagan para bantayan ang kanlungan. Nandoon ang mga bata. May mga mababang antas na espiritista rin. Nandoon din si Yelan. Kung magpadala ang matandang Huyet na ng nalalabing kaluluwa para umatake sa sangay, kailangang may magbantay sa kanila. Mahalaga ang harapang labanan, mahalaga rin ang mga nasa likuran. Sige, ako ang magbabantay sa sangay. Baiyan, narito. Ikaw, magdala ka ng isang pangkat ng Baiwei para ihatid ang mahal na Xiaozhu.
Kung may pagbabago sa sangay, unahin ninyong ilikas ang mahal na Xiaozhu at ang mga bata. At ikaw, aalisin ko ang pinagmulan. Bumalik kang buhay. Kuya, huwag kang magpakatigas. Masusunod, mahal na Xiaozhu. Alagaan ninyo siya. Mahal na Xiaozhu, nakabukas na ang pananggalang na pormasyon sa pasukan. Pabainin muna ang mga bata at ang mga sugatan. Madilim sa baba. Sundan ninyo ang liwanag na ito at hindi kayo madadapa. Ate, may mga halimaw ba sa labas? Hindi. Nandito ang mahal na Xiaozhu at nasa labas din si Lin Tongling. Poprotektahan nila tayo. Hindi nila ako binabantayan dahil lang mahalaga ako. Kapag natatakot ang isang tao, hahanapin niya ang pinakamaliwanag na lugar. Kaya hindi pwedeng mamatay ang liwanag na iyon. Lahat maging handa. May maruming aura. Dumating na. Lahat umatras sa likuran ko. Mahal na Xiaozhu, tipirin mo ang iyong lakas ng kaluluwa. Alam ko. Tama, ganyan nga. Huwag mong pilitin. Kontrolin mo ang saklaw. Ako ang may-ari ng espiritu ng digmaan, hindi ako ang hinihila nito. By the way, bantayan ang pasukan. Ang puting plumahe ay hindi nadudungisan at ang griffon ay hindi tatalikod sa pinuno. Meron din doon. Mga bata, magtago kayo sa likuran ko. Yelan! Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi kailangang napakalaki ang liwanag para maging kapaki-pakinabang. Yelan! Bantayan mo ang harapan. Iligtas mo siya. Inililigtas ko ang mahal na Xiaozhu, huwag mo siyang yuyugyugin. Pumasok na ang dumi sa puso niya. Hindi pwede, kaya mo siyang iligtas. Sigurado akong kaya mo. Mahal na Xiaozhu. Huwag kang magsalita. Hindi ba pupunta ka pa sa lungsod ng Uhon? Mukhang hindi na ako makakapunta. Mahal na Xiaozhu, pwede mo bang? Tingnan mo para sa akin. Ikaw na mismo ang tumingin. Narinig kong napakaliwanag ng mga ilaw doon. Parang alitap-tap ba? Parang alitap-tap pero mas maliwanag pa. Makakapunta ka roon, sigurado. Ako ang magdadala sa iyo. Pangako ko sa iyo. Ang ganda naman noon. Mahal na Xiaozhu, balang araw. Kung maging anghel ka, pwede mo bang? Pasikatin din ang liwanag mo sa mga mumunting tulad namin. Huwag mo nang sabihin. Yelan! Maliwanag ba ang mga ilaw sa lungsod ng Uhon? Mas maliwanag ng kaunti sa gabi. Kahapon lang, nagsasanay ka pa. Mahal na Xiaozhu, ang harang. Mahal na Xiaozhu, huwag mong ubusin ang lakas mo. Hindi ako bibitiw. Hindi ko kayo hahayaang makaraan. Pinatay ninyo siya. Kaya huwag na ninyong isipin pang galawin ang kahit sino rito. Ang puting plumahe ng grifo ng pamilyang Lin ay talagang dalisay na liwanag. Lumayo kayong mga maruruming nilalang sa bayan ng Qingxi. Ikalimang kasanayan ng kaluluwa, hatol ng griffon. Hindi ganoon kadaling patayin ako, bata. Kapalit na handog ng dugo. Nakapasok na sa bayan ang hati ng kaluluwa ni Huyet Nha. Lin Jinbae, kaya mo bang protektahan ang may-anim na pakpak na anghel? Pero kaya mo bang protektahan ang lahat? Puting pakpak, mabilis na anino. Natatakot na ba kayo? Hindi ba kayo mga soul master ng liwanag ang pinakagustong magligtas ng tao? Kung gayon, pipili ka, ako ba ang papatayin mo o sila ang ililigtas mo? Unahin kong basagin ang pormasyon tapos papatayin kita. Ang sentro ng pormasyon ay nasa pinakamakapal na dugo. Mas matalino ka pala kaysa inaakala ko. Masakit ba, bago sila mamatay, tinatawag ka pa nila? Commander Lin, tulungan mo ako. Sayang, huli ka na. Ang puting plumahe ay di nadudungisan ng alikabok. Bumalik. Nangahas kang wasakin ang aking pormasyon ng dugo. Ika-6 na kasanayan ng kaluluwa, paunang anyo ng dominyo ng liwanag ng araw. Nangahas akong isama ka sa libing nila. Basagin. Patayin. Ang puting plumahe ay di nadudungisan ng alikabok. Huwag mo nang hayaang lumapit pa ang mga iyon sa bata. Ang mga luha mo, may 6 na pakpak na anghel, ay mas mabango kaysa inakala ko. Mahal na Xiaozhu, umurong kayo. Kung lalabas ka ngayon, parang iniaalay mo lang ang sarili mo sa kamatayan. Puno ng mga tao sa ilalim ng pasukan. Hindi ako pwedeng umurong. Mahal na Xiaozhu,
Magpakamatay ka. Tandaan mo si Yelan. At tandaan mo rin kami. Tanod ng puting plumahe. Narito. Bumuo ng pormasyong pananggol para sa Panginoon. Ang puting plumahe ay di nadudungisan ng alikabok. Ang griffon ay di nagtataksil sa Panginoon. Pulutong ng mga langgam. Naglalakas loob pa kayong humarang sa akin. Sa likod ng mga langgam, ay mayroon ding gustong mabuhay. Hindi. Mahal na Xiaozhu, hindi ka pwedeng pumunta. Mamamatay sila. Hindi pwedeng mamatay ang Xiaozhu. Ang mga taong nasa likuran mo, ay hindi rin pwedeng mamatay. Bumalik ka. Iniutos kong bumalik kayo. Commander Lin, mula ngayon, sumunod ang tanod ng puting plumahe sa iyo. Ang bulwagan ng guhon, ay gawing gaya ng sinasabi mo. Hindi, ang gusto nila ay mabuhay ka. Mahal na Xiaozhu, bumalik ka, magiging walang saysay ang pagkamatay nila. Tandaan mo sila. Mahal na Xiaozhu, tandaan mo sila habang nabubuhay ka. Bakit? Naiyak ka ba sa damdamin? Iyan ang kapalaran ng mga mahihina. Ang buhay nila ay isa lang na panggatong sa aking pormasyon ng dugo. Lin Jinbei, Lin Jianzi. Nadinig ko. Hayat na, oras mo na. Ikaw lang. Ako lang ay sapat na para patayin ka. Kung gayon, unahin kong apulahin ang lahat ng liwanag sa likuran mo. Hindi ka makalulusot sa akin. Hindi ako pwedeng manood na lang. Mahal na Xiaozhu, huwag mong isagad ang espiritong lakas mo. Alam ko. Hindi ako pupunta roon para mamatay. Ako ang magbabantay sa posisyong dapat kong bantayan. Lin Jinbei, mahal na Xiaozhu. Sasama ako sa iyo. Tumayo ka sa kaliwang likuran ko. Huwag mong ilabas ng sobra ang espiritong lakas mo. Pinipigil ng banal na liwanag ang karumihan. Ako ang tatapos sa kanya. CJ, sa pagkakataong ito, talagang nakontrol niya ito. Kumikinang na si ate. Nga. Bata, akala mo maililigtas mo sila ng kaunting banal na liwanag. Kahit munting liwanag ng alitaptap, nakakapagbigay pa rin ng daan. Ang liwanag ko, sa kahit paano, masisilaw ka at wala kang matataguan. Nahuli kita. Munting multo. Ikatlong espiritong kasanayan. Paghuhukom ng griffon. Kaya pa ring bumata. Kaya. Tatlong hinga. Para sa iyo. Impossible. Kayong isang Emperor Soul Master. At isang batang pasaway. Bakit mo ako kayang apihin, matandang ito? Sa mga taong pinatay mo, lahat kami ay naaalala. Dahil karapat-dapat kang mamatay. Isasama ko kayong lahat sa hukay. Dito na magtatapos ang madugong gabing ito. Yelan. Self-destruct. Tatandaan ko. Kakaiba. Hindi pa ganap ang may 6 na pakpak na anghel. Ang puting plumahe na griffon ay nauna ng lumakas. Mahal na Xiaozhu, bantayan ang kaliwang pakpak. Kakayanin ko. Kung gayon, magsisimula tayo sa pinakamahina. Huwag mong ikalat ang espiritong lakas. Magaling. Ako ang Panginoon ng Martial Soul. Hindi ang taong hinihila ng Martial Soul. Hindi ko na kayo maaaring pigilan dito. Unang espiritong kasanayan. Mabilis na anino ng puting pakpak. Mahal na Xiaozhu, ano ang pinakakinatatakutan ng mga bantay? Ang maunahan ng takot. Hindi lang ako isang taong laging pinoprotektahan. Ikatlong espiritong kasanayan. Hiwa ng pakpak ng hangin. Kayong dalawang bata. Naglalakas loob kayong saktan ako. Pinapatagal niya ang oras. Lumalawak pa ang blood array. Tanod ng puting plumahe. Pormasyon. Ama, buhay pa siya. Ibig sabihin, hindi pa huli ang dating ko. Paano ka napunta rito? 3 beses nang naputol ang mensahe mula sa hangganan. Kung hindi ka pa darating, mamamatay kayong lahat. Pagbati, pinuno ng angkan. Tumayo kayo. Ipagtanggol ang pormasyon. Ang mga buhay. Unahin ang mga buhay. Masamang espiritong maestro. Tapos ka na bang manggulo? Kaya pala, pinuno ng angkanlin. Dumating ka sa tamang oras. Ngayon, sabay kayong mag-ama. Ang dami mo ng satsat. Matandang ulol. Hinahanap mo ang kamatayan. Ama, umatras. Isa itong uri ng sumpang pagpatay na alay. Jinbei. Tingnan mo ng mabuti. Sumpang dugo ng paghahabol sa kaluluwa. Selyuhan. Pambiyak ng kalangitan ng puting pakpak. Hindi siya umilag. Paano nangyari iyon? Ikaw na halimaw na nagkukubli sa kabibi para lamunin ang tao.
Hindi ka karapat-dapat umunawa. Hindi maganda, papasabugin niya ang pormasyon. Hindi pa naililikas ang lahat mula sa silong na kanlungan. Tanod ng puting plumahe, ihatid ang lahat sa ikalawang lagusang ilalim ng lupa. Agad. Kahit ako'y mamatay. May ilang anghel at baiyo akong isasama sa libingan. Ako ang pupunta para pigilan ang pasukan ng banal na liwanag. Huwag gumalaw, papasabugin niya ang pormasyon. Pero kung sasabak ka ngayon, madadamay ka lang. Jinbei, ilabas ninyo ang Xiaozhu. Paano ka naman? Tigil! Hindi mo ba matagal nang gustong malaman kung ano ba talaga ang dapat harangin ng isang bantay? Ngayon, malinaw mo nang makikita. Ang dapat harangin ng bantay, hindi lang kutsilyo, kundi pati utos, pakana, at ang mga maruruming bagay na kailangang may gumawa. Pero mas mahalaga, ang pigilan ng mga bagay na hindi naman dapat magdala sa mga tao sa kamatayan. Tio Lin, ang ipinagpapalakas mo laban sa akin, hindi lakas ng kaluluwa, kundi ang lakas ng loob mong magtanong ng bakit. Ama, sa buong buhay ko, iisa lang ang natutuhan kong gawin, salagin ang mga talim. Iba ka. Ang kamay na nasa likod ng kutsilyo, ibabagsak mo rin. Napakabuti niyan. Ama, huwag kang lumapit. Unahin ninyong protektahan ang Xiaozhu. Magkasama na tayong malibing. Baiyo na sumusupil sa himpapawid. Larangan ng puting araw. Buksan. Ako ang magpapaatras sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi ka makakataka sa utos ko. Xiaozhu, huwag mong ubusin ang lakas mo. Hindi ko abusuhin ang lakas ko. Harang ng banal na liwanag. Nariyan pa rin sila at humaharang. Bilisan mo, umalis ka. Huwag mo silang hayaang magtagal. Impossible. Paano ninyo mapipigilan iyon? Dahil hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bantay. Ikalimang kasanayan ng kaluluwa. Hatol ng Griffon. Luocha, hindi ko kayo palalampasin. Kung gayon, siya ang humarap. Kakayanin niya. Tio Lin. Huwag mong hawakan. Ama, huwag mong ipakita ang ganyang mukha. Hindi pa ako patay. Kuya, tinamaan siya ng balik ng sumpang dugo. Unahin ang pagpigil ng pagdurugo. Pinipigilan ko na, pero umabot na sa buto ang sumpa. Utos ng pinuno. Ayoko. Lin Jinbei, buhay ka muna. Ikaw mismo ang mag-abot niyan sa akin. Mula ngayon, susunod sa iyo ang tanod ng puting plumahe. Susunod din sa iyo ang angkan ng Lin. Hindi ko ito kailangan tanggapin ngayon. Kailangan mo. Dahil nauna ka na sa akin. Akala ko noon lagi. Nasapat ng matatag ang bantay. Nasapat ang katapatan. Nasapat ang katigasan. Para maipagtanggol ang lahat. Tama na po, Ama. Hindi sapat. Ang tunay na mahalaga ay hindi ang harangin ang talim, kundi ang malaman kung bakit ito bumabagsak. Magtatanong ka. Magdududa ka. Maghahangad kang magbago. Hindi mali iyon. Huwag mo akong gayahin. Ama. Kailangang tahakin mo ang sarili mong landas. Tama na po, pinuno ng angkan. Wala na itong saysay. Kaya ko pa itong pigilan. Paano magiging walang saysay? Huwag kang magsalita ng ganyan. Batang Panginoon, ang nangyari ngayon ay ipinakita sa iyo ang bagay na hindi pa dapat makita ng kasing bata mo. Tio Lin, tatandaan ko, ang bulwagan ng uhon ay hindi lang para sa mga Diyos at kapangyarihan. At hindi rin puro malalaking plano at sakripisyo. Itinatag ito ng napakaraming taong tulad ng tanod ng puting plumahe, na unti-unting sumalo at nagtaguyod dito. Tandaan mo sila, huwag mong hayaang mamatay sila. Ikaw rin, huwag mong hayaang gawing gaya nila ang puso mo dahil sa puot. Alam ko, ang pagpatay ay hindi para magpaligaya, kundi para mas kaunti ang mamatay sa hinaharap. Huwag kang umiyak na parang nasa lamay. Hindi pa ako patay. Ama, ang katigasan ng bibig mo sa akin nagmana. Pero ang mapulang mga mata mo hindi sa akin. Batang Panginoon, kung sa hinaharap ay apihin ka ni Jinbei, pwede mo siyang direktang sampalin. Matigas din naman ang bibig niya. Kaya may dapat ding umawat sa kanya. Hindi ko siya kayang talunin. May lakas pa po kayo para magbiro ng ganyan. Meron. Ibig sabihin, kaya ko pa kayong turuan ng huling aral. May mga bagay na kapag hindi na kayang ipagtanggol,
Huwag nang pilitin pang ipagtanggol. Ang dapat umurong, umurong. Ang dapat mabuhay, mabuhay. Ang dapat baguhin, ay baguhin. Tama ang sinabi mo noon. Ama, kung bangin ang nasa unahan. At ipinapapasok mo roon ang iba ng hakbang-hakbang habang pinoprotektahan mo sila. Hindi iyon katapatan, kundi pagiging kasabwat. Huwag kang maging tulad ko na kumakapit sa lumang landas. Ang dapat mong protektahan ay isang bulwagan ng uhon na nararapat ng magbago. Ama, huwag mong sabihin iyan. Jinbei, lumaki ka na. Mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Noong una, lagi kong iniisip na ipamana sa iyo ang aking pamana, na maging pinakamatalas na bantay. Pero ngayon, hindi na ako ganoon mag-isip. Dapat maging sarili ka. Pumunta ka at protektahan ang Xiaozu. Protektahan mo ang mga taong sa tingin mo ay karapat-dapat protektahan. Puntahan mo ang bulwagan ng uhon na ito, at gawin itong anyong gusto mo. Ama, huwag kang matulog. Hindi pa ako tulog. Xiaozu, nandito ako. Mula ngayon, huwag mo nang ituring ang sarili mo bilang Diyos na rebulto. Kung gusto mong maging isang marunong masaktan, marunong umiyak, at marunong pumili na tao. Jinbei, nandito ako. Pagkatapos nito sa tanod ng puting plumahe, susundin kita. Ayokong ibigay mo sa akin ng ganito. Kuya, ang Panginoon ng pamilya, siya. Ang Panginoon ng pamilya. Tio Lin, aalalahanin ko ito. Kuya. Alagaan mong mabuti ang Panginoon ng pamilya. Opo, Komandante. Naiintindihan ko na, Ama. Lalakad ako sa landas na hindi mo natapos. Pero hindi na ako magiging katulad mo, na puro lang sumasalo ng mga talim. Magtatanong ako. Magbabago ako. Ibabagsak ko isa-isa ang mga taong itinuturing ang iba bilang kasangkapan. Isa-isa. Kuya, hindi ba ordinaryong masamang teknik ng kaluluwa ang sinabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang polusyong ito ay hindi pag-aari ng matandang huyet na. At tulad noong nasa pinaghihigpitang sona. Mas malalim pa. Noon, bakas lang iyon sa pinaghihigpitang sona. Sa pagkakataong ito, parang may nag-abot na ng kutsilyo sa kanya ng mas maaga. May tumulong kay matandang huyet na. Patay na si matandang huyet na. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ibig mong sabihin, ang pagsalakay ngayong gabi ay hindi lang ganti ng mga masamang soul master. May isang gustong samantalahin ang gabing nabalot ng dugo para pahinain ang pamilya Lin at itulak sa kamatayan ang Xiaozu. At saka ipahamak din ako rito. Sa lungsod ng uhon, may mga taong ayaw tayong makauwing buhay. Ang bulwagan ng Santo Papa, o ang bulwagan ng pagsamba. Ngayon, hindi pwedeng magsalita ng padalos-dalos. Pero may hinala ka na. Kung gayon, ano ang gagawin natin pagbalik? Sa anong pagkakakilanlan tayo magsisiyasat? Sa pangalan ng tanod ng puting plumahe, at sa pangalan din ng pamilya Lin. Ang tansong plaka ni Elan, dadalhin ko ito pabalik. Huwag mong mawala. Hindi, ang watawat pandigma ni Bailin. Dadalhin ko ito pabalik. Ang katawan ni Ama, dadalhin ko rin ito pabalik sa lungsod ng uhon. Xiaozu, mula ngayon. Kung tatanungin mo pa ako kung dapat ko bang gawin ang isang bagay, hindi na ako basta magsasabing bawal. Kung gayon, ano ang sasabihin mo? Sasabihin ko sa iyo ang kahihinatnan. At ikaw na ang magpapasya. Ang pagpili ay hindi kapritso. Pag napili na, kailangang tanggapin ang kapalit. Tatandaan ko. Pinuno, nabilang na ang lahat ng tanod ng puting plumahe. Hihintayin namin ang inyong utos. Ilibing muna ang mga nasawi, at saka protektahan ang mga buhay. Pagliwanag ng araw, bumalik sa lungsod ng uhon. Ako ang magbabantay sa mga ilaw ng lungsod ng uhon para sa iyo. At tatandaan ko rin ang mga mumunting tao. Kahit sino pa ang nasa likod at dumedepa ng patalim, aalamin ko. Lungsod ng uhon. Dapat may maibigay tayong paliwanag sa tanod ng puting plumahe. Kuya, kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Sa buong biyahe, hindi mo hinayaang may makahawak sa kahong kahoy. Iyon ang aking ama. Kaya pala napakaliwanag ng lungsod ng uhon. Lin Jinbei, narito po ako, ang iyong ama. Babalik pa ba sa bahay? Maglalagay ang dambana ng angkanli ng kanyang memorial tablet.
Aalalayan siya ng tanod ng puting plumahe sa kanyang huling paglalakbay. Malulungkot ka ba? Pero hindi pa ngayon. Kung ganoon, sasamahan kita. Hindi ko alam ang mga tuntunin ng pamilya Lin. At hindi ko rin alam ang mga seremonya ng libing ng tanod ng puting plumahe. Pero iniligtas nila ako. Iniligtas ako ni Elan. Iniligtas ako ni Baiyan. Iniligtas din kami ni Tio Lin. Kaya hindi ako pwedeng manood lang. Bumalik na sila. Puno ng angkan. Ako na. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng puno ng angkan sa lungsod. Ihatid ang pinuno sa dambana ng ninuno. Opo. Napatay sa labanan ang pinuno ng pamilya Lin. Sabi nila, ginawa iyon para ipagtanggol ang bayan sa hangganan. Ang pinaka-promising na mag-ama ng henerasyong ito sa pamilya Lin ay isa na lang ang natira. Mag-aalala rin sila sa tanod ng puting plumahe. Hindi lahat ay puro tinitingnan lang ang posisyon at kapangyarihan. Hindi ko lang iyon napansin noon. Salubungin ang puno ng angkan sa dambana. Dahan-dahan. Jinbei. Nakikiramay ako. Hindi namatay nang walang pangalan ang aking ama. Siyempre, ipinagtanggol ng puno ng angkan ang lungsod gamit ang kanyang buhay. Hindi siya pababayaan ng pamilya Lin. Naitayo na ang memorial tablet. Ang tanod ng puting plumahe ay magbabantay sa kanyang lamay ng 7 araw. Hindi ito kasing simple ng pagkamatay sa labanan. May taong nanaksak mula sa likod. Ang ibig mong sabihin ay, may gumamit sa madilim na gabi ng dugo sa hangganan, upang sadyang pahinain ang pamilya Lin. Sisiyasatin ko. Hanggang sa pinakaugat, mahal na batang Panginoon, pasok ka at mag-alay ka ng insenso. Pwede po ba ako? Siyempre. May utang na loob ang pamilya Lin sa iyo. Nakita mo rin ang huling paglalakbay ng puno ng angkan. Tio Lin, salamat sa iyo. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa bayan ng Qingxi. At salamat din sa pagligtas mo sa napakaraming tao. Tatandaan ko si Yelan. At tatandaan ko rin si Baiyan. Hindi ko makakalimutan. Mahal na Xiaozhu, itatala na ito ng angkan ng Lin. Hindi mo na kailangang itala ang tungkol sa akin. Sila na lang ang itala mo. Sumama kayo sa amin sa bulwagan ng pagpupulong. Ang pagkamatay ng pinuno ng angkan ay hindi pwedeng ituring lang na napatay sa labanan. Nakarating na rito ang mga tao mula sa bulwagan ng pagsamba para mag-usisa. Ang tagapamahala ng linya ni Xuanzhou ang Dauluo. Sabihing nagulat ang Xiaozhu. Kailangang agad siyang ibalik sa bulwagan ng pagsamba para magpagaling. Magpagaling. Natakot silang masira sa pag-aalaga ang Xiaozhu, ano? Hindi na kailangang bumalik ngayon ng Xiaozhu sa bulwagan ng pagsamba. Kailangan niyang magpahinga muna. Kailangan din niyang personal na bantayan ang tanod ng puting plumahe habang inililibing ang pinuno ng angkan. Ang masaker sa hangganan. Naitago na ng bulwagan ng uhon ang paunang ulat. Ang pagkamatay ni Lin Xuanyu. Ituring ito bilang pagkasawi sa labanan ng pinunong tagapangalaga. Tinawag ko kayo rito ngayon. Hindi lang para sa mga ito. May itatanong lang ako. Bakit tinarget ng matandang Huyet Nha ang bayan ng Qingxi? Ang bayan ng Qingxi ay lugar na dinaraanan ng mga espiritong maestro sa hangganan. Hindi nakapagtataka na napagtuunan ito ng pansin ng mga masamang espiritong maestro. Magsalita ka. Ang tunay na pakay ng matandang Huyet Nha, hindi lang ang bayan ng Qingxi, pati na rin ang Xiaozhu. Noong lumitaw siya sa ipinagbabawal na lugar ng bulwagan ng uhon, malakas na agad ang naging tugon sa aura ng kanyang martial spirit ng Xiaozhu. Sa gabing pagsalakay na ito, ang nahating kaluluwa ay dumiretso sa taguan. Malinaw ding para sa Xiaozhu talaga iyon. Pero patay na ang matandang Huyet Nha. Ang tao ang namatay. Hindi ang bakas. Dapat may tao pang nasa likod niya. O mas tamang ang sabihin, may puwersang nasa likod niya, na kayang hayaang gamitin ng mga masamang espiritong maestro ang dugo ng gabi bilang takip, at makapaghulog sa blood aray ng dumi na hindi kayang gawin ng matandang Huyet Nha. Hindi ito kayang gawin ng iisang matandang masamang espiritong maestro lang. Pinaghihinalaan mo bang may taong nakipagsabwatan sa mga masamang espiritong maestro sa loob ng bulwagan ng uhon? Hindi po paghihinala ang sa akin. Nais ko po itong imbestigahan. Kung totoo ngang may problema sa loob ng bulwagan ng uhon, iyan ay usapin ng bulwagan ng pagsamba. Hindi dapat pakialaman ng isang tagapagmana ng pinunong tagapangalaga na gaya mo. Namatay ang aking ama sa hangganan. Namatay ang tanod ng puting plumahe sa hangganan. Halos mamatay rin ang Xiaozhu sa hangganan. Kung pati ito ay hindi ko dapat pakialaman. Kung gayon, ano ba ang silbi ng isang tagapangalaga? Gusto ko ring magsiyasat. Xiaozhu,
Nalusutan ako ng matandang huyat na. Patay na si Yelan. Patay na si Baiyan. Patay na rin si Tiolin. Kung may kaugnayan sa loob ng bulwagan ng uhon ang pangyayaring ito, ayokong magkunwaring wala akong nakita. Papalit ako sa banal na posisyon ng anghel, at akuin ko rin ang responsibilidad ng bulwagan ng uhon. Pero hindi sa paraang mawawala ang sarili ko. Xiaozhu, ang pamana ng lahi ng anghel, ay hindi pwedeng haluan ng napakaraming damdamin ng tao. Kung magiging tagapagmana ka ng anghel, kailangan mo munang ituring na numero lang ang buhay ng mga karaniwang tao. Kung ganoon ang pamana, hindi ko iyon sinasang-ayunan. Sino ang nagturo sa iyon yan? Siya mismo ang nakakita noon. Walang nagturo sa kanya. Nakita ng Xiaozhu si Yelan na namatay sa sariling mga bisig niya. Nakita niyang humawak ang tanod ng puting plumahe sa likuran hanggang sa dulo. Nakita niyang ibinuwis ng pinuno ng angkan ang buhay niya para protektahan ang iba. Ang mga ito ay hindi itinuturo sa libro. Ito ang itinaya ko sa buong buhay ko. Lin Jinbai, dinala mo ang Xiaozhu sa hangganan. At pinalaki mo siyang malayo sa tamang landas. Malayo sa tamang landas. Kung hinayaan ko siyang makita ang buhay ng mga karaniwang espiritual na nilalang, na kung paano sila mamatay, at kung paano sila tumitingala sa bulwagan ng uhon. Ang tawag mo roon ay paglihi sa landas. Kung gayon, ano ang itinuro sa kanya ng bulwagan ng pagsamba nitong mga nakaraang taon? Lin Jinbai, pinagdududahan mo ba ang mga turo ng bulwagan ng pagsamba? Hindi ko po kailanman pagdududahan ang dakilang pinuno. Pakiramdam ko lang po. Kung hindi makikita ng Xiaozhu ang tunay na kalagayan ng mga tao, kahit ang trono ng Diyos ay hindi siya kikilalanin. Kung gayon, ano sa tingin mo ang nararapat? Para kay Xiaoxu. Dapat siyang maging si Qianrengsu muna, bago siya maging Xiaozhu. At higit sa lahat, bago ang pagiging tagapagmana ng anghel. Kung ang pagkakasunod-sunod ay mali, gaano man karingal ang trono, mananatili lamang itong hungkag. Mahusay na katwiran, dapat siyang maging si Qianrengsu muna. Nais mo bang kumawala ang Xiaozhu sa kontrol ng bulwagan ng pagsamba? Nais ko lang po na magkaroon siya ng sariling buhay. Ikaw na nagmula sa angkan ng mga tanod, ay lakas loob na magsalita ng ganyan sa bulwagan ng pagsamba. Kung ito ang tinatawag ninyong pagkawala ng kontrol, hindi ang Xiaozhu ang problema, kundi ang kontrol mismo ang mali. Tama na. Alam ko ang nais ninyong mangyari. Ang gawin akong pinakakarapat dapat na tagapagmana ng anghel. Batid ko rin kailangan ako ng bulwagan ng uhon. Ngunit hindi ako sandata na hawak ninyo. At hindi ako piyesa na mailalako para sa inyong mga pakana. Mag-ingat ka sa iyong pananalita, Xiaozhu. Ipagpapatuloy ko ang pagiging tagapagmana ng trono ng anghel. Ngunit hindi ko ipagpapalit ang aking sarili. Para lamang patunayan ang aking karapatan dito. Kung para makuha ang trono ay kailangan kong talikuran ang lahat. Kung kailangan ko pang magmakaawa para sa pagmamana. Kung gayon, kailangan ko munang itanong. Ang trono na ito, ako ba talaga ang pinipili nito? O winawasak lamang nito ang aking pagkatao? Xiaoxu. Ang lahat ng iyong sinabi ngayong araw, ay narinig ko. Lolo, ang bulwagan ng uhon ang nagpalaki sa iyo. Hindi upang wasakin ka. Ngunit may punto ka. Kung ang trono ay nangangailangan sa iyo na mawala ng sarili. Kung gayon, kailangang suriing muli ang halaga nito. Dakilang pinuno. Tama na. Ikaw ang may otoridad na imbestigahan ang nasa likod ng madugong gabi sa hangganan. Pinahihintulutan kita. Salamat, dakilang pinuno. Ngunit sa ngayon, kayo lang at ang tanod ng putong plumahe ang maaaring humawak nito ng palihim. Hanggat wala pa kayong ebidensya, huwag kayong magdadala ng gulo sa loob ng bulwagan ng pagsamba. Nasusunod po, tungkol naman kay Xiaoxu. Manatili ka muna sa lungsod ng uhon. Maaari kang bumalik sa bulwagan ng pagsamba upang magpahinga. Hindi para sumailalim sa pagsasanay, kundi lumipat sa mansyon ng pamilya Lin. At magpalipas ng panahon kasama si Lin Jinbai. Pagmasdan mo rin ang mundo sa labas ng lungsod ng uhon. Dakilang pinuno, hindi po ba ito labag sa panuntunan? Ang mga panuntunan ay para sa tao, hindi para ikulong ang tao. Bata ka ng pamilya Lin. Pinalaki mo siyang parang isang tunay na tao. Kung ang pagiging tagapagmana ng anghel ay nangangasiwa sa pagtalikod sa pagkatao, mas gugustuhin ko pang manatili siyang isang tao. Dito ka titira simula ngayon. Pansamantala, kailangan ng oras sa panig ng bulwagan ng pagsamba. Kung ganoon, dito na rin ako titira. Kung hindi po ito kasuklam-suklam para sa mahal na Xiaozhu, maaari pong pansamantalang tumuloy sa hiwalay na bakuran ng angkanlin. Yixel, bakit naman ako mahihiyang tumanggi? Hoy, sa wakas may sinabi ng maayos ang Xiaozhu. Lin Qingyuan, nagkamali ako. Komandante Lin. Ano iyon? Ipinababatid ng dakilang tagapaghandog sa aking alagad. Pagbalik ng Xiaozhu sa lungsod,
na ang mga taong at mga pangyayaring nakasalamuha sa hangganan ay itatala ng hiwalay. Bukod pa rito, umaasang si Komandante Lin ay huwag munang magpapalapit pa sa Xiaozhu sa masyadong maraming mababang antas na Soul Master. Ang dahilan, marangal ang katayuan ng Xiaozhu. Kung masyadong marami siyang makasalamuha na makamundong gulo, baka maapektuhan ang kadalisayan ng mana ng anghel. Kadalisayan. Komandante Lin, sino ang nagtakda ng kadalisayang iyan? Iyan ang pasya ng mga nakatatanda sa bulwagan ng pagsamba. Kung ang kadalisayan ng anghel ay nangangahulugang hindi niya dapat makita ang patay, hindi makita ang mahihirap, at hindi makita ang mga taong lumuluhod sa harap ng pintuan ng sanggay sa hangganan para sa isang soul ring. Kung gayon ang ganitong kadalisayan, hindi na kailangan. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Komandante Lin. Sabihin mo kay Dauluoksuan si pagbalik mo. Nakatira ngayon ang Xiaozhu sa hiwalay na bakuran ng Angkan Lin. Kung ano ang nakasalamuhan niya, kung ano ang nakita niya, hindi tungkulin ang bulwagan ng pagsamba na sabay-sabay na busalan at patayin para sa kanya ang lahat. Aalis na po ang inyong lingkod. Kuya, kanina, muntik mo na siyang ikamatay sa inis. Sinadya mo siyang inisin kanina. Ang bilis mong umamin, dahil may mga taong matitigas lang ang naaabot ng tenga. At dahil kapag si kuya ang nagsalita ng malambot, sobrang pilit pakinggan. Lin Qingyuan. Pwede rin ba akong magsalita ng matapang mula ngayon? Pwede. Paano kung ayaw nila makinig? Problema na nila iyon. Sige na. Unahin po ng Xiaozhu ang pagpili ng silid. Ang kuya ko, marunong lang humarang sa pinto. Hindi marunong mag-ayos ng higaan. Hindi mo rin naman pwedeng pakialaman ang lahat. Tandaan po ito ng inyong lingkod. Panahon na para magpahinga ang Xiaozhu. Lin Jinbai. May gusto akong itanong sa iyo. Totoo bang ako mismo ang makakapili? Hindi pa sapat ang kalayaan mo ngayon. Pero maaari ka nang magsimulang pumili. Kung ang landas na pipiliin ko ay hindi gusto ng bulwagan ng pagsamba, e di sanayin natin sila. Paano kung hindi nila ako payagan pumili? Kung ganoon, tatayo ako sa harap mo. Bakit laging ganito kabigat ang pananalita mo? Dahil ang malalambing na salita, madalas ay walang saysay. Kung ganoon, gayahin din kita. Gayahin ano? Matutong pumili para sa sarili ko. Matutong hindi na laging maghintay na may magsabi sa akin kung paano mabuhay. Matutong hindi na ipasa ang kasalanan ng iba bilang sarili kong kasalanan. Iyan ang tama. Kapag nalaman ito ng iyong ama, siguradong matutuwa siya. Gusto rin niyang gawin ko ito sa huli. Mabuti siyang tao. Pangako ko kay Yelan, kailangan kong bantayan ang mga ilaw ng lungsod ng guhon para sa kanya. Magpapahanap ako ng tao para alamin ang pamilya niya. Kung mayroon pa siyang mga kamag-anak, ang pamilya Lin ang bahala sa kanila. Hindi lang basta aalagaan. Gusto kong ang mga taong tulad niya, na hindi na kailangang mag-ipon ng 3 taon, bago mangahas tumingin kahit isang sulyap sa lungsod ng uhon. Iyon ay magiging mahirap. Alam ko, may mga magsasabing inosente ka. Magsasabing hindi mo naunawaan ang kabuuang sitwasyon. Magsasabing nililito ng buhay sa hangganan ang isip mo. Kung gayon, hahayaan ko rin silang pumunta sa hangganan para masilip ito. Hindi ba't dapat natutulog ka na? Ang mga salitang iyan, Xiaozhu, parang itinuro ng kuya ko. Dinalhan ko ng gamot ang kuya ko. Nakalimutan na naman niyang palitan ang gamot sa sugat. Maliit na sugat lang. Lin Jinbai, ano ang gagawin mo sa susunod? Siya sa atin kung sino ang nasa likod ng madugong gabi sa hangganan. Siya sa atin kung sino sa loob ng bulwagan ng guhon ang may pakana. At saka, patuloy mong gampanan ng maayos ang pagiging bantay mo. Bigo pala si Xieya. Patay na si Lin Xuanyu. Pero dinala ni Lin Jinbai pabalik ang Xiaozhu. Namatay ang isang lumang pinuno. Pero kapalit nito ay isang mas masalimuot na bagong pinuno. Nasaan si Qian Renxu? Tumuloy ang Xiaozhu sa mansyon ng pamilya Lin. Si dakilang tagapagsamba mismo ang nag-apruba. Mansyon ng pamilya Lin. Ama! Hindi pa nagtatapos ang gabi sa hangganan. Ang tunay na dapat siya sa atin ay nasa lungsod. Kuya, naihanda na ang listahan ng mga tanod ng puting plumahe. Mga pamilya ng mga nasawi sa labanan. Bukas ako mismo ang magdadala ng abuloy at pakikiramay. Ang abuloy ay ibibigay ayon sa pinakamataas na antas. At may dagdag pa mula sa pamilya Lin. At si Yelan, hanapin ang pamilya niya. Kung wala siyang kamag-anak, magtayo ng isang ilaw na parang alitaptap sa tabi ng dambana ng pamilya Lin. Hindi siya kasapi ng pamilya Lin. Iniligtas niya ang Xiaozhu. Iniligtas din niya ang bata. Matutuwa ang Xiaozhu. Hindi para pasayahin siya, kundi para maalala niya
At para maalala rin ito ng pamilya Lin. Yelan. Bumalik na ako sa lungsod ng Wuhan. Ang mga ilaw dito ay talagang maliwanag. Sa hinaharap, hindi lang si Yelan. Kahit maliit pa ako ngayon, itatala ko ito sa puso ko. Sisikapin kong isakatuparan ang lahat ng ito. Hindi ka patulog. Isinusulat mo ang mga gagawin mo sa hinaharap. Kailangan pa bang tingnan ito ng iyong lingkod? Hindi pa tapos. Kapag malinaw na sa akin, ipapakita ko ulit sa'yo. Lin Jinbei. Narito po ang iyong lingkod. Matulog ka na rin. Sabi mo na, ang mga buhay ay dapat mag-alaga sa kapwa buhay. Buhay ka rin. Sumusunod po. Mahal na Xiaozhu, ito rin ba ay kailangang sundin? Nakasanayan na. Tapos na ang pagbabantay sa hangganan. Pipiliin ko ang daang nais kong tahakin.